May isang desisyon na ginawa ni Nanay Milagros nung 69 na siya. Desisyon na akala niya ay tama. Akala niya ay para sa ikabubuti niya. Ang desisyon na iyon, magbenta ng sariling bahay at bumili ng bahay sa tabi ng panganay niyang anak. Hindi kasama sa bahay, kundi katabi. May sariling bahay siya, pero 2 bahay lang ang layo. At noong ginawa niya ang desisyon na iyon, lahat ay sumuporta. Ang mga kaibigan, "Wow, swerte mo, malapit ka sa anak mo." Ang mga kamag-anak, "Tama yan, para may mag-aalaga sa iyo." Pero ngayong 72 taon na si Nanay Milagros, 3 taon pagkatapos ng desisyon na iyon, alam mo kung ano ang sinabi niya sa akin? Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Hindi dahil masama ang anak niya, hindi dahil hindi siya minahal, kundi dahil sa 3 taon na iyon, nawala ang isang bagay na hindi niya inakala na mawawala. Ang kalayaan niya, ang dignidad niya, ang sarili niya. Ngayon sasabihin ko sa iyo ang kwento ni Nanay Milagros. Ang kwentong ito ay tungkol sa pagkakamali na ginagawa ng libo-libong matatanda. Ang akala nilang solusyon, pero nagiging problema. Ang akala nilang seguridad, pero nagiging kulungan. Ito ay kwento ng desisyon, ng pagsisisi, ng pagtuklas, at sa huli, ng kalayaan na kuha mula sa pagkakamali. Babala, ito ay magiging uncomfortable kasi baka plano mo rin ito o baka ginagawa mo na, pero kailangan mong marinig ang totoo. Kaya makinig ka, kasi ang kwentong ito ay maaaring iligtas ka sa pinakamalaking pagkakamali ng pagtanda mo. Ang simula, ang desisyon na mukhang tama. Noong 69 na taong gulang si Nanay Milagros, nag-iisa na siya sa bahay. Namatay ang asawa niya 3 years prior. Ang 3 anak niya ay may sariling pamilya na. Ang panganay, si Carlo, ay may asawa at 2 anak. Nakatira silang 5 kilometro ang layo. At may mga araw na pakiramdam ni Nanay Milagros ay ang laki ng bahay para sa kanya lang. Ang tahimik, ang walang buhay. Kaya nang mag-alok si Carlo ng idea, nag-isip siya. "Ma, may nabili kaming lot sa tabi ng bahay namin. Plano namin, gawing rental. Pero kung gusto mo, pwede ka dun tumira. Malapit ka sa amin. Madalas mong makikita ang mga apo. At kapag may kailangan ka, nandyan lang kami." At sa offer na iyon, parang sagot sa dasal. Hindi na siya mag-iisa. Malapit siya sa pamilya. May purpose ulit ang buhay niya, ang mga apo. Kaya ginawa niya. Binenta ang sariling bahay sa Quezon City, bumili ng maliit na bahay sa tabi ng anak sa Marikina. At noong unang 3 buwan, parang swerte nga siya. Ang honeymoon phase, ang unang 3 buwan. Noong first 3 months, maganda ang lahat. Araw-araw nakikita niya ang mga apo. Bumibisita sila sa bahay niya. Kumakain sila ng sabay-sabay. Ang weekend ay family bonding. Tumutulong siya sa pag-aalaga ng mga bata. Nagluluto siya minsan. Nagbabantay kapag may lakad ang magulang. At ang feeling niya, fulfilled, may purpose, may dahilan. Pero unti-unti, may mga bagay na nagsimulang magbago. Mga bagay na hindi halata noong una, pero lumalaki habang tumatagal. Ang unang sintomas, ang mga maliliit na pagbabago. Ang unang napansin ni Nanay Milagros ay ang frequency ng bisita. Noong una, araw-araw silang magkikita. Pero unti-unti, naging every other day, tapos twice a week, tapos once a week. Hindi dahil nag-away sila, kundi dahil naturanain, kasi malapit naman. Anytime pwede. At sa anytime pwede na yan, naging maybe later ang lahat. "Ma, punta ka bukas na lang, pagod lang kami ngayon. Ma, busy sa weekend, next week na lang." At ang feeling ni Nanay Milagros, parang na-pressure siya. Parang hindi siya pwedeng i-insist
Kasi nandyan lang naman siya. Hindi siya special occasion. Hindi siya event. Siya ay available. Ang pangalawang napansin niya ay ang expectation. Dahil malapit siya, may automatic expectation na. Ma, pwede mo bang bantayan si Bunso bukas? May lakad kaming saglit. Ma, pwede bang dun na lang kayo kumain? Wala pa kaming ulam. Ma, pwede bang pahiramin si ate ng blanco? Saglit lang. At sa simula, okay lang. Kasi yun naman ang gusto niya. Ang maging useful, ang maging kailangan. Pero habang tumatagal, ang pwede bang ay naging assumption. Ang request ay naging expectation. At ang expectation ay naging burden. Ang malalim na problema ang nawala nang hindi niya napansin. May isang araw na nag-decide si Nanay Milagros na bumisita sa dating kaibigan niya sa Quezon City, si Aling Remedios. Nag-text siya kay Carlo. Anak, pupunta ako sa QC bukas. Bibisita ako kay Aling Remy. At ang reply, Ma, bukas? Kailangan ko sana ng tulong mo bukas Si Bunso may sakit. Pwede bang next week na lang? At doon niya na-realize, kailangan niya ng paalam. Kailangan niya ng approval. Hindi technical na paalam, pero emotional. Kasi kapag hindi siya nag-inform, may expectation na dapat nandyan siya, available siya. At ang realization na yan ay unang beses na nag-sink in sa kanya. Nawala na pala ang freedom ko na gumawa ng gusto ko without considering them. Pero sinabi niya sa sarili niya, okay lang, kasi pamilya naman, normal yan. Pero deep inside, may discomfort na. Ang turning point, ang araw na lahat ay nag-click. Mga 1 taon pagkatapos ng paglipat, may nangyari. Si Nanay Milagros ay may simple na plano. Gusto niyang mag-join ng Senior Citizens Dance Group sa Barangay Hall every Saturday morning. Kaya nag-inform siya ay Carlo. At ang reaction, Ma, Saturday? Pero yun yung araw na nagmemerkado kami. Pwede mo bang bantayan ng mga bata? At doon, may sumiklab na galit kay Nanay Milagros, hindi sa anak, kundi sa sarili niya. Kasi na-realize niya, ang buhay niya ay naging revolving around sa availability niya para sa kanila. Hindi, ano ang gusto kong gawin ngayong Saturday, kundi ano ang kailangan nila sa akin ngayong Saturday. At sa realization na yan, umiyak siya. Kasi alam niyang ginusto niya ito. Siya ang gumawa ng desisyon na lumipat. Siya ang nag-assume na ang pagiging malapit ay magiging blessing. Pero ang totoo, ang pagiging malapit ay naging trap. Trap na hindi obvious, trap na nakabalot sa pamilya. Pero trap pa rin. Ang malalim na pag-unawa, ang stoic realization. Isang gabi, habang mag-isa si Nanay Milagros sa bahay, nag-isip siya. At naalala niya ang isang quote na nabasa niya dati. Ang kalayaan ay hindi galing sa kung nasaan ka, kundi sa kung gaano ka kontrolado ng ibang tao. At doon niya naintindihan, hindi ang problema ang physical proximity. Ang problema ang emotional at psychological dependency na nabuo dahil sa proximity. Kasi noong hiwalay pa sila, ang relationship nila ay intentional. Kailangan mag-effort para magkita, kailangan magplano, kailangan mag-schedule. At sa effort na yan, may value, may appreciation, may wow, nandito si Mama, special to. Pero ngayong malapit na, walang effort, walang intentionality, walang special, kasi default na available. At sa default availability na yan, nawala ang value, nawala ang boundaries, nawala ang freedom. At na-realize niya, ito ang dahilan kung bakit pagkakamali ang tumira malapit sa anak sa pagtanda. Hindi dahil masama ang anak, kundi dahil ang proximity ay nagde-dissolve ng healthy boundaries na kailangan para sa healthy relationship. Kung nandito ka pa at nakikinig sa kwento ni Nanay Milagros, kung nakikita mo ang sarili mo sa kwento niya o natatakot ka na mangyari ito sa'yo,
marinig mo ito. Ang kwento na ito ay hindi para takutin ka, kundi para i-warn ka, para hindi ka gumawa ng parehong pagkakamali. Kaya kung gusto mong malaman kung ano ang ginawa ni Nanay Milagros para makaalis sa trap na ito, mag-subscribe sa Forever Young Tagalog, i-click ang bell at magkomento ng "Nandito ako" para malaman ko na kasama kita. Magpatuloy tayo kasi ang susunod na bahagi, ang escape, ay ang pinaka-importante, ang desisyon na mahirap, ang pag-alis. Pagkatapos ng 2 taon sa setup na yon, nagpa siya si Nanay Milagros. Aalis siya. Hindi dahil galit siya, hindi dahil nag-away sila, kundi dahil naintindihan niya na ang setup ay hindi sustainable, hindi healthy, hindi para sa kanya. At nung sinabi niya sa mga anak, alam mo kung ano ang reaksyon? Gulat, confusion, at kunting guilt. "Ma, bakit? May problema ba? May ginawa ba kami?" At ang sagot ni Nanay Milagros, ang sagot na ito ay kailangan niyang sabihin ng malinaw, ay ito: "Walang problema, wala kayong ginawang masama, pero na-realize ko, ang pagiging malapit sa inyo ay nagko-compromise ng kalayaan ko, at sa edad ko, ang kalayaan ay mas mahalaga kesa sa proximity." Hindi nila naintindihan agad, pero hinayaan nila. At after 3 months, bumili si Nanay Milagros ng maliit na condo unit sa Pasig. Hindi masyadong malayo, pero hindi rin katabi. 30 minutes drive. At doon nagsimula ang bagong buhay niya. Ang bagong buhay. Ang kalayaan na nahanap muli. Ang first month sa bagong lugar, parang nabuhay ulit si Nanay Milagros. Gumigising siya na walang agenda na based sa availability niya para sa iba. Gumigising siya at tinatanong ang sarili, ano ang gusto kong gawin ngayong araw? Nag-join siya ng senior dance group every Saturday. Walang guilt, walang pakihamdam na nag-abandon siya ng responsibilidad. Nag-start siya ng painting hobby every Tuesday at Thursday afternoon. Sariling oras, sariling gawain. Nag-reconnect siya sa dating kaibigan, nagkape, nag-usap, nag-enjoy. At ang relationship niya sa mga anak, mas naging maganda. Kasi ngayong hindi na default available, ang bawat pagkikita ay naging special ulit. Bumibisita siya sa kanila once or twice a month, planned, intentional, at appreciated. "Ma, salamat sa pagbisita. Miss na miss ka namin." At bumibisita rin sila sa kanya, pero hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. At sa setup na yan, mas healthy ang relationship. Walang expectation, walang assumption, walang burden, kundi pure na pagmamahal at appreciation. Ang mga aral mula sa Stoicism ang natutunan ni Nanay Milagros. Sa journey na iyon, natuto si Nanay Milagros ng mga aral na galing sa Stoic philosophy, mga aral na hindi niya nabasa sa libro, kundi natutunan through experience. Una, ang kalayaan ay hindi location, kundi control. Pwede kang nakatira sa malaking bahay pero kulang sa freedom. Pwede kang nakatira sa maliit na espasyo pero puno ng kalayaan. Ang kalayaan ay hindi measured sa laki ng tirahan, kundi sa dami ng kontrol mo sa sariling buhay. Pangalawa, ang proximity ay hindi guarantee ng connection. Ang pagiging malapit physically ay hindi nangangahulugang close kayo emotionally. Minsan ang proximity ay nagdidilute ng connection kasi ang familiarity ay nagbibreed ng complacency at ang complacency ay killer ng appreciation. Pangatlo, ang healthy boundaries ay foundation ng healthy relationships. Ang boundaries ay hindi wall para layuan ka. Ang boundaries ay space para sa respeto. At sa space na yan, lumalaki ang galang, lumalaki ang appreciation, lumalaki ang genuine na pagmamahal. Pang-apat, ang pagtanda ay panahon ng reclamation, hindi sacrifice. Maraming tao ang nag-a-assume na ang pagtanda ay panahon ng pagsakripisyo ng sarili para sa pamilya. Pero ang totoo, ang pagtanda ay panahon na dapat mong i-reclaim ang sarili mo, ang buhay mo, ang kalayaan mo. Kasi kung kailan mo pa kailangan ng peace,
Doon mo pa ibibigay sa iba ang kontrol ng buhay mo? Hindi tama yan. Ang katotohanan na kailangang marinig ng lahat. Ngayong 72 taon na si Nanay Milagros, mas masaya siya kaysa noong 69 pa siya. Hindi dahil mas maraming pera siya ngayon, hindi dahil mas malakas ang katawan niya, kundi dahil may kalayaan siya, may sariling mundo, may kontrol sa sariling buhay. At ang relationship niya sa mga anak, better than ever. Kasi hindi na sila nag-operate out of obligation, kundi out of genuine desire to connect. At yan ang secret na kailangan mong maintindihan. Ang best na relationship sa mga anak ay hindi yung palaging magkasama, kundi yung may healthy distance na nagpipreserve ng respeto at appreciation. Kasi ang constant proximity ay killer ng appreciation. Yan ang psychological reality na ayaw tanggapin ng kultura. Pero yan ang totoo. Kung nandito ka pa rin at naintindihan mo na ang kwento ni Nanay Milagros, kung na-realize mo na rin na ang proximity ay hindi solusyon, marinig mo ito. Marami pang kwento na gaya nito. Marami pang aral na kailangan mong malaman para sa masayang pagtanda. At ang channel na ito ay nandito para sa iyo. Kaya mag-subscribe sa Forever Young Tagalog, i-click ang bell at magkomento kung ano ang biggest realization mo mula sa kwento ni Nanay Milagros. Tapusin natin, kasi ang ending ay ang pinaka-powerful. Ang huling aral, ang mensahe ni Nanay Milagros para sa iyo. Kung ikaw ay nasa edad na 60 pataas at nag-iisip na tumira malapit sa anak o worse, tumira sa bahay nila, marinig mo ang mensahe ni Nanay Milagros. Huwag. Hindi dahil masama ang anak mo, hindi dahil hindi ka mahal, kundi dahil ang setup na yan ay designed para mag-fail sa majority ng cases. Kasi ang setup na yan ay ginagawa kang default available, kaya nawala ang value mo. Emotionally dependent, kaya nawala ang power mo. Boundaryless, kaya nawala ang respeto. At sa tatlong nawala na yan, imposible ang magiging masaya ka. Pero ano ang alternatibo? Simple, magtayo ng sariling mundo, kahit gaano kaliit, kahit gaano kalayo, basta sarili mo. Doon, ikaw ang may kontrol, ikaw ang may freedom, ikaw ang may dignidad. At sa mundo na yan, ang mga anak mo ay welcome, pero hindi required. Parte sila, pero hindi ang buong mundo. At sa balanse na yan, doon mo makikita ang tunay na kalagayahan sa pagtanda. Hindi sa pagiging laging magkasama, kundi sa pagiging malaya na magdesisyon kung kailan ka magkakasama. Ang huling salita, si Nanay Milagros ay isang halimbawa, pero hindi siya nag-iisa. Maraming seniors ang gumawa ng parehong mistake, maraming seniors ang na-realize ng parehong lesson. At ang lesson na yan ay ito. Ang proximity sa pagtanda ay trap na nakabalot sa kultura ng family closeness. Pero ang totoo, ang tunay na closeness ay hindi measured sa distansya, kundi sa kalidad ng koneksyon. At ang kalidad na yan ay mas mataas kapag may healthy boundaries, kapag may space, kapag may freedom. Kaya kung ikaw ay nasa crossroads ngayon, kung nag-iisip ka kung tumira ba malapit o hindi, ang sagot ay simple. Huwag. Magtayo ng sariling mundo, kahit maliit, kahit simple, basta sarili mo. Kasi sa mundo na yan, ikaw ang hari, hindi bisita, hindi available option, kundi hari ng sariling kaharian. At ang pagiging hari na yan, yan ang tunay na dignidad sa pagtanda. May isa pang video ako tungkol sa practical steps kung paano mag-build ng independent life sa pagtanda. Nasa channel na yan. Puntahan mo. Mag-subscribe sa Forever Young Tagalog para sa wisdom na kailangan mo. I-click ang bell at i-share ito sa mga taong tumatanda na at nag-iisip ng parehong desisyon. Salamat sa pakikinig. At tandaan, ang best na regalo na maibibigay mo sa mga anak ay hindi ang proximity mo, kundi ang independence mo. Kasi ang independent na magulang ay inspirasyon, ang dependent na magulang ay burden. At sa pagtanda, piliin mo kung ano ka, inspirasyon o burden. Ang choice ay sayo. Hanggang sa muli.